mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Jimba. At least ngayon talaga gabi, hindi madaling araw, Jimba. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan. Kamusta naman kayo, Naka-move on na ba ang lahat, di ba? Nakatulog ba ng maayos ang lahat, di ba? Kung ako naman ang tatanungin niyo mga buweks, okay naman ako 'no. So, 2 oras ako nakatulog kanina. Bale nakatulog ako mga 10:30 na mga buweks. Kasi nag-e-edit-edit ako, dapat i-a-upload ko na hindi, nag-e-edit-edit ako nung mga ginawa kong video, yung mga live reactions ko. Tapos bangag na ako mga buweks. Ang ginawa ko, in-upload ko na lang siya sa YouTube. Sabi ko, mamaya ko na nga lang 'to ipe-premiere, dapat pala pin-premiere ko na 'no. But anyway, okay lang kasi nagising ako ano na, siguro mga 1:30 na, 1:30 PM parang gano'n. So 10:30, 11:30, 12:30, 1 wait lang, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30. So 3 oras pala ako nakatulog. Tapos, so ayun, ano na ako 'no, naligo na ako 'yan, tapos diretso na ako, hindi na ako nag-breakfast, hindi na nga ako nag-lunch, diretso na ako sa work. Tapos, siyempre yung Facebook account ko sumasabog ang notification, gano'n din ang TikTok, 'di ba? Gano'n din ang ano, YouTube at saka Instagram, ayan lahat sumasabog talaga. Iba talaga ang engagements ni Alexi Brooks, aminin niyo 'yan, iba talaga yung engagement niya, 'di ba? Ang lakas talaga. Can you imagine mga buweks, kung si Alexi Brooks ay nasa Miss Universe Philippines ngayong taon, 'di ba? So parang, I don't know, parang talagang siya yung malakas, 'di ba? Kahit nung last year, silang dalawa ni Atisa manalo. So kailangan ng power ni Alexi Brooks para mapalakas ang Miss Universe Philippines ngayong taon. Kasi ngayong wala siya diyan, parang 'di ba hindi gano'n kalakas ang ano, engagement ng Miss Universe Philippines. And to be honest nga, eto nga 'no, kagabi bago nagsimula yung Miss Eco International, tiningnan ko yung mga tickets ng Miss Universe Philippines, naloka ako mga buweks. Yung nasa gitna kasi kami ni Doc Zed, yung VVIP, number 2 yun, So ngayon, parang wala pa sa kalahati yung mga bumili ng tickets. Tapos yung sa kaliwa't kanan, yung 1 and 3, ang dami pang available na tickets sa Super VIP sa Miss Universe Philippines. Ang Miss Universe Philippines, parang kulang-kulang 2 linggo na lang. 'Di ba hindi katulad nung last year, parang pagkapalabas pa lang ng tickets, talagang almost sold out na. Pero ngayon sabi ko, "Oh my God, ano nangyari sa ano, sa" 'Di ba, nakakaloka lang. Pero ayun nga, nakatulog ako ng, pagkadating ko dito galing work, dinala ko sa inilagay ko sa bed yung aking Junakis, nakatulog ako siguro mga 2 oras. Sabi ko, "Ay may gagawin pa akong vlog, so tapusin ko muna ito." But anyway, ayan 'no, grabe yung engagements ni Alexi Brooks, talagang ang lakas, 'di ba? Siya lang ang sakalam. Natabunan ang Miss Universe Philippines simula nang pumunta siya ng Egypt, 'di ba? So parang kung iisipin mo, nung wala pang Miss Eco International or yung tungkol kay Alexi Brooks, talagang yung engagement ng Miss Universe Philippines hindi gano'n kataas, 'di ba? So kita niyo naman kami, hindi naman kami masyado din nagla-live, 'di ba? Pero nung eto na, let's say gumawa kami ng vlog, yung mga vlogs ko umaabot yan ng mga siguro halimbawa sa Miss Universe Philippines or mga ibang topics, umaabot yung vlog ko hindi live, umaabot siya ng mga 3 to let's say 3 to 8 to 10,000 views.
Pero yung 10,000 views parang ano 'yan, once in a blue moon. Pero more on 3, 5, 8 ganyan. Pero yung kay Alexi Brooks na mga buweks, lalo na yung shorts ko. Yung mga shorts ko, my God, na mga videos talaga namang umaariba, umaariba sa takilya. Nakakaloka yung engagement ni Alexi Brooks. Talagang kitang-kita na hindi lang mga Pinoy, hindi lang mga taga Leon, Iloilo ang sumusuporta kay Alexi Brooks. Maraming sumusuporta sa kanya. Hindi lang mga Pinoy, pati mga bahay natin, maybe mga taga ibang bansa din. Panigurado ako may nakita sila kay Alexi Brooks na talaga namang kakaiba. Kakaiba ang nakita nila kay Alexi Brooks na alam nilang pangmalakasan. Alam nilang very high caliber atong si Alexi Brooks. Alam nilang very dangerous as a, representative ng Philippines sa pageant na ito, no? Kahit siguro nung Miss Universe Philippines ay alam na nila talaga ang kalibre ni Alexi Brooks ay talagang pangmalakasan, no? Talagang si Alexi Brooks lang ang talagang sakalam, di ba? So, grabe. Wala akong pagsisisi na sinuportahan ko si Alexi Brooks, minahal. Mula umpisa pa lang after ng Miss Iloilo or baka nga nung Miss Iloilo pa, 'di ba? 2024 kasi doon ko siya unang napanood. Hanggang Miss Universe Philippines, hanggang ngayon. Hindi ako sumuko kaya naman sa aking mga predictions talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lang dahil Pilipino ako, hindi lang dahil kaibigan at anak-anakan ko si Alexi Brooks, kasi naniniwala ako. Hindi lang yun yung mga dahilan kung bakit ko siya nilagay sa aking lahat ng predictions. First hot picks, second hot picks, and yung third, yung final. So, hindi naman sa pangaano, parang ako lang yata yung naglagay kay Alexi Brooks ng number one consistently. 'Di ba? Hindi dahil sa pagiging Pinoy or junakan ko yan si Alexi Brooks, pero alam niyo yung nararamdaman ko, parang ano, para akong ina niya. Yung tiwala ko sa kanya, nandudoon, buong-buo, na parang I don't care matalo man siya or hindi siya mag-title, mag-runner up man siya, or pumasok man lang siya sa first cut, I don't care. Pero sa prediction ko, sa paniniwala ko, buong-buo yung loob ko na siya talaga ang makakasungkit ng corona. Kaya ganun na lang yung reaction ko kagabi or kaninang umaga na, no? Or madaling araw. So, nakakaloka yung naramdaman ko na parang wala eh. Yun talaga eh. Mula umpisa pa lang eh. Mula umpisa pa lang, actually sa Miss Universe Philippines pa lang, I know she can do it. Pero ayun nga, siguro hindi niya destiny, no? Pero kung iisipin niyo mga buweks, my gosh, 'di ba? Sa Eco International, mula ano pa lang, mula nang nakoronahan nito, hanggang sa send-off niya, hanggang in-interview natin siya dito pa, 'di ba? So ramdam na ramdam ko na. 'Di ba sinabi ko nga sa kanya sa interview, nararamdaman ko na kaya niya talaga, na siya talaga, and I'm pretty sure maraming proud sa kanya kahit na yung mga bashers niya, no? Mga nagbalik tanaw, ayan, no? And of course, si Lola Basing. Panigurado ako kahit na wala na yan ngayon, 'di ba? Kahit wala na sa tabi ni Alexi Brooks, I'm pretty sure very, very proud yan sa kanyang apo or unika iha, and of course yung kanyang mga pamilya, 'di ba? And yung mga bumoto kay Alexi Brooks, my gosh, mga buweks, hindi matatawaran ang inyong mga efforts na ipinakita. Ang inyong mga dapat ay ipambibili pa ng ganito, ganyan, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya. So, yung tinulong nyo kay Alexi Brooks ay habang buhay niya yung tatanawin. Sobrang laki ng ano yan. Sobrang laking tulong yan para sa kanya, no? But still, ako talaga sa pa-votings, hindi talaga ako after dyan eh. Kasi I believe, naniniwala ako sa Pilipinas na with or without
yung votings na yan, panigurado, may kalalagyan tayo kasi alam ko yung kalibre ng Pilipinas. Malaki ang tiwala ko sa Pilipinas at malaki ang tiwala ko kay Alexi Brooks nung una pa lang talaga. So nararamdaman ko na siya talaga yung mag-uuwi ng corona. Panalong-panalo, bagong corona, 'di ba? Bagong corona ng Miss Eco International 10th edition. Pilipinas ang nakasungkit, 'di ba? So nakakatuwa lang kasi I don't know kung kayo nasubaybayan niyo yung Miss Eco International, kahit na sabihin pa nating nag-first runner up siya sa Best in Talent, hindi nanalo, pero naka-first runner up, pumasok sa swimsuit, 'di ba, top 10 or 11, and then ayan nagkaroon ng ano, ng nanalo sa anong tawag dito, sa Eco Wear, tapos nanalo sa national costume, 'di ba? Tapos yung laban niya nung preliminary, ang dami kong narinig na issue ganyan, robotic or whatsoever. My gosh, 'di ba? Hindi na lang sana ipakita yung kung ayaw niyo si Alexi Brooks, okay lang 'yan. Pero yung mga gano'ng bagay parang hindi ko siya nakitaan ng robotic. Ang nakitaan ko sa kanya ay buong loob, buo yung loob niya, yung dedikasyon niya para dito sa pageant na ito. At yun ang hindi nakita ng iba. So ngayon ang daming proud Filipino, 'di ba? Kasi nga nanalo tayo, 'di ba? So ayun lang, but anyway, naisip ko lang na grabe pala no, kung talagang may tiwala ka sa isang tao, hindi mo ito susukuan kung naniniwala ka sa kanya. Hindi mo ito susukuan hanggang sa huli. Kasi yan ang ginawa ko kay Alexi Brooks. In fairness naman, wala pa akong nakikitang predictions or hot picks na si Alexi Brooks ang nangunguna from, anong tawag dito, from first, second, and hot picks. Wala akong nakitang ibang predictions na si Alexi Brooks ang nangunguna. Puro number 2, number 3, number 5, number 4. Ganon. Ang nakikita ko lang ang aking predictions, di ba? So, I'm very proud din sa sarili ko na na-predict ko siya. So, talagang hindi ko siya sinukuan kasi naniniwala ako sa kanya eh. Alam kong kaya niya. Alam kong kayang-kayang-kaya niya. Kaya talagang ayan, no? Hindi tayo binigo ni Alexi Brooks kaninang madaling araw, no? Talagang sulit na sulit ang ating pagpupuyat para tayong, for me personally, para akong nasa era ng ano eh, Miss Universe fever. Parang yan ang sinubaybayan natin. Parang ganun. Kasi ang Miss Universe 2 weeks din, di ba? So parang Miss Universe fever ang naramdaman ko. Wala akong pagsisisi na every night puyat ako, magpo-post ako, kukontakin ko yung ating digital or graphic designer para gumawa ng mga pasabog, no? At nakakatuwa naman sa Miss Iloilo, ayan, shoutout sa Miss Iloilo, talagang nire-repost nila, minamay day nila sa story nila ang aking mga pinopost, no? Si Alexi Brooks din, yung Miss Eco International din. Most of my post sa Instagram ay talagang inaano nila, minamay day nila, no? So nakakatuwa lang na napansin tayo ng mga organizations na ito, mga bigatin. And of course, ang Miss Eco International Organization, kasi pag tinag mo yan, um, lumalabas yan sa ano, sa DM nila, dun sa message. So, nakikita ko scene eh. Nakalagay scene. So, alam nila na talagang may mga malalakas na sumusuporta kay Alexi Brooks, no? So, importante, napaka-importante ng napakalaking role ng mga, anong tawag dito, ng mga pageant supporters. At nakakatuwa lang yung mga talagang naniniwala, nagmamahal, at talagang totoong sumusuporta kay Alexi Brooks ay talagang hindi bumitaw, ipinakita ang bayanihan para sa ating reynang si Alexi May Kaimoso Brooks, diba? Nakakatuwa, hindi siya pinabayaan, hindi lang ako, pati kayo. So you should be proud sa sarili nyo na yung sinuportahan natin ay hindi tayo ipinaimburnal, 'di ba? Pinatunayan nito na talagang siya
ang karapat-dapat na maging reyna dito sa Miss Eco International 2025 na ginanap sa Egypt, 'di ba? So nakakatuwa lang 'yan. So kanina naisip ko, grabe ano na ba nangyari sa Miss Universe Philippines? Parang lahat na lang laman ng mga Facebook pages, Instagram, um, YouTube, TikTok, puro kay Alexi Brooks, puro Miss Eco International. So nakakatuwa lang na obviously talagang gumawa ng talagang binulabog ni Alexi Brooks ang social media, 'di ba? Nakakatuwa lang. Iba talaga yung power ng nag-iisang Alexi May Keimoso Brooks, no? Puro Alexi ang laman ng social media, nakakaloka. Kahit nga yung mga bashers niya, yung mga I don't know, yung mga ayaw sa kanya, no? Talagang gamit na gamit si Alexi Brooks, no? Na talagang ginawa ng content. Of course, ano yan, engagement yan. So, ganun talaga, di ba? Pero ako, alam ko kung sino-sino yung mga ganyan, no? So, but anyway, ganun talaga, di ba? Pag nanalo, kunyari, ano? Kunyari, proud Filipino, ganon, di ba? So, ganon. Pero one thing is for sure, kung ano yung mga naibuga noon, kung ano yung mga nasabi noon sa social media, you cannot undo kung ano yung mga sinabi nila, 'di ba? Yung mga masasamang sinabi nila towards this person, 'di ba? This queen of Miss Eco International 2025, Alexa May Keimoso Brooks. Hindi na yan mababawi. Kahit na ano pang sabihin mo mga mabubulaklak, anong tawag dito, mababango, 'di ba? So yung mga nagsabi nun, mga nanlait kay Alexi Brooks, it can never be, it can never change. Hindi yan maa-undo. Hindi mo na yan mababawi. Kasi lahat ng mga nakapost din sa Facebook at kahit saan pa mang social media accounts, maniwala man kayo sa hindi, nagkalat na yan. Di ba? Meron na yung mga ano, may mga ano na yan, may mga, anong tawag dito, may mga naipost na yan sa social media, no? So, lalong-lalo na dyan sa Facebook, di ba? So, ayun lang, nakakaano lang, nakakataba ng pusong isipin na isang taon ang hinintay natin, pero kita nyo naman, di ba? Talagang hindi tayo binigo sa almost 1 year na paghihintay ni Alexi Brooks dito sa Miss Eco International, 'di ba? Bago siya lumipad doon sa Egypt. So, that's it. Ang galing-galing ng ating Reyna, no? So talagang lahat humanga sa kanyang angking kagalingan, 'di ba? So, kudos kay Alexi Brooks. At syempre mga Bwex, no, hindi naman maikakaila sa inyo na syempre si Alexi Brooks, siya lang naman ang katangi-tangi na masasabi nating the very first Black Miss Eco International. Wala namang nakoronahan pang Black, di ba? So from the Philippines, kung iisipin nyo, syempre yung mga nanood dyan, iba't ibang bansa, maiisip mo ba na, o meron palang ganito sa Pilipinas, 'di ba? Nakakatuwa lang, parang 'di ba isang malaking bulabog from Chelsea Manalo to Alexi Brooks, nakitaan nila ang Pilipinas na talaga namang we are well diverse country, 'di ba? So na meron tayong mga ganitong kalibre, kauna-unahang black, 'di ba? Black Barbie from the Philippines na nakasungkit ng corona na Miss Eco, 'di ba? Yung kanilang bagong corona. Take note ha, bagong corona. At ang ganda-ganda ng corona. Bagay na bagay kay Alexi Brooks. Nung nilabas nga yung corona na yun, nung ano, 'di ba, gumawa ako ng vlog. Sabi ko bagay na bagay sa ulo ni Alexi Brooks ang corona. So ayan na nga, nakasalpak na sa kanyang ulunan, 'di ba? But anyway, eto no, pinost ko 'yan sa aking social media, kani-kanina lang bago ko ginawa ito. Ang sabi ko, eto nga pala, ang mabaho, maitim, baluga, negra, pangit, maitim ang kilikili, walang ibubuga, hindi pang beauty queen. Puro muscle, paikot-ikot ang sagot sa ambush interviews
noon or last year sa Miss Universe Philippines. Talunan, naligwak sa Miss Universe Philippines 2024 top 5. Imposibleng manalo sa Miss Eco International at walang lugar sa mundo ng pageantry. 'Di ba? So, eto na siya ngayon. Eto na siya ngayon, 'di ba? Miss Eco, eto yung nilalait-lait ng mga tao noon. Miss Eco International title holder lang naman siya, 'di ba? Talagang iwinagayway niya ng buong puso at kaluluwa ang ating bandera sa Egypt dito sa Miss Eco International Organization Competition 2025. So hindi lang 'yan, best in talent, first runner-up, 'di ba? First runner-up siya diyan. Top 10 in Miss or best in swimsuit. And then hindi pa 'yan nagpahinga, 'di ba? Top 6 best eco-wear, 'di ba? Talagang ang galing-galing niya diyan, pinag-isipan. At eto nga, best in national costume. So dead man na doon sa nanalo sa pa-votings, 'di ba? So okay lang 'yan. Sobrang hanga ako dito kay Alexi Brooks. Sobrang hanga ako. Mula umpisa pa lang, talagang hindi siya sumuko, 'di ba? At ganun din sa inyo. Mula umpisa hindi kayo sumuko sa kanya. Hindi tayo sumuko sa kanya. Talagang buo ang tiwala natin sa kanya, minahal natin siya, kasi naniniwala tayo sa kakayahan niya, na kaya niyang magtagumpay. Hindi lang sa larangan ng sports, ganun din dito sa pagre-represent ng ating bansang Pilipinas sa international pageant, di ba? So, I'm very, very proud talaga dito sa ating Reyna, no? So, eto lang talaga yung katunayan sa kanyang tagumpay that she proved them wrong. Di ba? She proved them wrong. Ganun talaga. Bilog ang mundo. Di ba? So, makabuluhan para sa akin, itong araw na ito. Makabuluhan, no? Dahil ngayong araw na ito ang pagkabuhay ni Jesus. Di ba? At siya ring magiging alaala nating lahat taon-taon. To be honest, no? Talagang napaka-remarkable. Talagang nakatatak na iyan sa aming mga puso at isipan. Ang araw-araw na, ibig sabihin yung araw ng pagkabuhay ni Jesus, di ba? So parang napakaswerte nitong araw na ito para kay Alexi Brooks, para sa ating lahat ng mga Pilipino. Yung araw ng pagkabuhay ay siya ring araw ng pag-aalay ni Alexi Brooks ng kanyang buong puso at kaluluwa para sa tagumpay ng ating bansang Pilipinas. 'Di ba? So, nakakatuwa lang, grabe. And obviously, this is absolutely a testament. A testament tulad nga ng lagi kong sinasabi sa inyo at ganun din dito kay Alexi Brooks. Kahit sa interview natin sa kanya sinabi ko ito. Na ang tunay na beauty queen ay hindi lamang dahil sa gandang pisikal. 'Di ba? Hindi lang dahil sa gandang pisikal. Mahalaga din yung laman ng utak. Mga buweks. Yan talaga ang talagang kumukumpleto sa buong pagka-high caliber ng ating mga kandidatang lumalaban sa international pageant. Mahalaga ito. Hindi lang puro ganda. 'Di ba? Philippines yan eh. Pinag-uusapan dyan. Pag Philippines ang pinag-uusapan, laging nandyan ang beauty and intelligence. 'Di ba? So mahalaga talaga ito. Itong utak, no? At sa paggamit nito ng tama. Yung iba kasi may utak pero hindi naman ginagamit ng tama, di ba? So ayun lang. This is absolutely a testament. Pinatunayan ni Alexi Brooks na sa mundo ng pageantry, sa Philippines, hindi lang sa Philippines, internationally as well, lagi pa rin
ang beauty at ganda, ang talagang magandang sangkap, mga sangkap sa pagiging isang tunay na very high caliber beauty queen, 'di ba? Pinatunayan yan ni Alexi Brooks. At nakakatuwa naman dito sa organization, kudos, hindi man gano'n kapasabog yung kanilang pageant stage, pero malinaw, klaro, glossy-glossy, ano pa ba? Medyo matagal nga lang, maraming ano, maraming usapan. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo sa isa kong vlog nung etong linggo lang, 'no? Sabi ko sa inyo, ang Miss Eco International ay napaka-fair ng organization na ito at maganda yung track record natin diyan, 'no? Talagang nagpapanalo sila ng hindi lang ganda, meron nito. So kung ano yung nakikitaan nila, and of course kasama rin diyan ang behavior din. So kitang-kita naman na maganda yung ipinakitang mga galawan, yung atake ni Alexi Brooks dun, at alam naman natin kung gaano kabuti ang puso ni Alexi Brooks, 'di ba? So parang I'm pretty sure nakita 'yan ng organization, 'no? Lahat-lahat na. Napaka-fair ng Miss Eco International at personally, hindi ako binigo ng Miss Eco International Organization. Ganun din kayo kasi ako naniniwala ako na maganda ang kredibilidad at integridad nitong Eco International. Talagang they are very fair and square. Kaya talagang buo ang loob ko na alam ko si Alexi Brooks, kaya niyang manalo sa Miss Eco International. At ganito yung hinahanap ng Eco International. Yung talagang makikitaan nila na pursigido para sa posisyon, para sa corona, 'di ba? So yung handa, hindi lang dahil sa mga pasabog, because joining the pageant, you are actually applying for a job. So kailangan mong ipakita yung gigil mo, 'di ba? Yung uhaw mo, yung effort mo, 'di ba? That you are very deserving para ma-employ dito sa kanila, 'di ba? Para ma-hire ka nila. Kailangan nilang makita yung pursigido ka para sa trabaho, para sa posisyon. Kahit na ano pang pageant 'yan, national pageant, local pageants, international pageants, lahat 'yan. Business side, of course, nandiyan 'yan, pero siyempre, one thing is for sure, kailangan mo silang i-impress. Kailangan mong patunayan na talagang karapat-dapat ka para sa trabaho or sa posisyon na 'yon, at 'yan ang ginawa ni Alexi Brooks. Kudos sa ating Reyna, ang ganda ng kanyang atake. Maraming salamat sa iyo, Alexi Brooks, and Avance babae. Ayan, huge congratulations sa ating Reynang si Alexi May Caimoso Brooks, Miss Eco International 2025. 'Di ba? In fairness sa kanilang engagement ng organization sa YouTube, parang ang taas, tinriple nito ang views, 'di ba? Nung kanilang mga pa-live, nung mga previous years, 'di ba? Kahit nung last year parang I don't know, hindi naman yata umabot ng 100,000 yung views sa YouTube, pero ngayon parang I don't know, malapit na sa 500,000 yata, parang gano'n. And sa Facebook naman na nag-livestream ako, malapit-lapit na siya sa 1 million views, 'di ba? So grabe talaga yung ano, grabe talaga yung power ng nag-iisang Alexi Brooks, yung tatak ni Alexi Brooks, 'no? Grabe talaga 'yan. So eto 'yan, 'no, mga buweks. So the Miss Eco International is back for the third time in the Philippines, 'di ba? Nakakatuwa naman 'yan. So talagang 'no, she gave it all. 'No, talagang binalik niya yung corona para sa ating bansa. Talagang yung pride and honor, 'di ba, to the Philippines, talagang success, 'di ba? Sumakses siya talaga, 'di ba? So nakakatuwa lang, and of course sa mga hindi po nakakaalam, tatlo na ang ating title holders sa Miss Eco International, ayan, 'no. So nung 2018, si Cynthia Thomalia ang ating first ever Miss Eco International from the Philippines. Sinundan ito ni Kathleen Payton. Ayan, 'no, Miss Universe at ano tawag dito, Miss Eco International 2022, na talaga namang hinihintay sa Miss Universe Philippines na sumali. Talagang pangmalakasan din ito, 'di ba?
So ayan ang ating ikalawang reyna na nakasungkit ng corona sa Miss Eco International Competition noong 2022. And of course, ngayong taon, walang iba kundi si Alexi May Caimoso Brooks, di ba? Originally from Leon, Iloilo, di ba? From the Philippines. Kung hindi ako nagkakamali, siya ba? Mag-ingay nga sa ating comment section, mga taga Iloilo, di ba? Siya ba yung kauna-unahang reyna nyo sa ano, sa ibig sabihin ay, syempre si Rabia Mateo, di ba? Yung kauna-unahang reyna talaga internationally, siya ba? Ang naasungkit ng corona internationally na taga Iloilo, I'm not sure. Ayan, kung siya, well, winner. Talagang noon pa lang, last year pa lang, sinasabi ko na from Miss Universe Philippines, manalo matalo man si Alexi Brooks. Iconic ito. Itong taong ito, no? Pag bumalik ng Iloilo. How much more ngayon, 'di ba, na talagang international queen certified ang ating reyna. So nakakatuwa din siyempre ang ating mga anong tawag dito, mga kababayang mga Pinoy sa Egypt na talaga namang dumagsa doon. Ilan-ilan lang sila doon pero yung suporta nila ay hindi magkandamayaw ang mga lola nyo. Di ba na halos itaboy na sila doon pero talagang nagpunta sila sa harapan ng stage para ipakita ang ating napakagandang bandila or bandera ng Pilipinas, no? Pero tinaboy sila. Hindi naman yung binastos. Kumbaga, pinagsabihan lang, no? So, mukhang mababait naman yung mga tao sa Egypt. So, ayun, kasi hindi sila pwede doon kasi mahaharangan ng camera. Kasi hindi ito katulad ng Miss Universe na after makoronahan, after ng final walk, cut na, commercial na. Sa kanila, ongoing pa rin yung kanilang live streaming, no? Nakakatuwa lang. Siguro, kung nandun ako mga buweks, ayan, no? Kung nandun ako, ewan ko na lang, baka tumambling, sabay split pa ako. Di ba? Nakakaloka ito. Well, syempre, super proud lang tayo kay Alexi Brooks, no? So, ganun talaga. Well, the only woman from the 2024 na masasabi ko na talagang uuwi. Uuwi sa Pilipinas na may daladalang international crown. 'Di ba? So talaga namang kudos, ang galing-galing. Yung may maiuuwi na winning crown, 'di ba? Of course, nandiyan si Diamante, 'di ba? Kaya lang syempre sa ano yan nanalo. Kabatch siya ni Alexi Brooks. Hindi siya nanalo sa Miss Universe Philippines, no? So kaya ako nasasabing sa batch ng 2024 Miss Universe Philippines, sa kanilang mga nakoronahan, no? Lahat doon sa Miss Universe Philippines, siya lang talaga, 'di ba, ang nakapag-uwi ng corona, 'no? Hihintayin pa natin si Tara Valencia, baka naman, 'di ba? So sana. So grabe, talagang iba, iba talaga si Alexi Brooks, iba talaga. So pinatunayan niya talagang siya dapat talaga, 'di ba, makoronahan sa Miss Eco International. So winner na winner 'yan. Congratulations. Ayan. And of course, congratulations. Dapat gagawan ko ng ano ng kausap ko kanina yung ating graphic designer. Sabi ko, gawan mo nga si ano, si CJ Opiasa. Sinend ko yung ginawa ko dati, si CJ Opiasa, tapos si Diamante, nandun sa photo, sa collage, no? Ay, sa poster, yung ako lang gumawa. At saka yung Miss Grand Thailand 2025, na si CJ Opiasa yung nagturo ng pasarela. At saka kay Diamante, tapos nag-title sila, di ba? So ngayon, sabi ko sa kanya, sinend ko sa kanya yon. Sabi ko, gawa ka nga ng ganito, tapos lagay mo sa Alexi Brooks. And then, after siguro mga 10 minutes, I changed my mind. Um, Hindi ko na lang pinatuloy. Kasi ayokong makasagasa ng ibang tao. Kasi alam naman natin na I love CJ Opiasa and of course, I'm so proud as well for CJ Opiasa. Kaya nga lang, syempre hindi lang naman si CJ Opiasa yung nagturo kay Alexi Brooks, diba? Nandyan din yung Muse Philippines. Kumbaga mas marami yatang naituro si Muse Philippines sa Instagram yan, sa mga galawan ni Alexi Brooks, no? Kesa kay CJ Opiasa. Although si CJ Opiasa ay may ambag doon sa pasarela ni Alexi Brooks. Kung hindi ako nagkakamali sa kanyang swimsuit performance, no? So, ang tsaka naman kung ikikredit natin lahat kay CJ Opiasa, di ba? So, kawawa naman yung isa. So, naisip kong ilalagay natin si Muse Philippines, parang hindi na magiging parang anong tawag dito, tribute lang kay ano yun, kumbaga hindi natin masabing certified queen maker na parang ganun, parang certified queen maker nga si CJ pero
siyempre kung ilalagay natin yung picture ni Muse Philippines, parang medyo awkward. So, ayoko kasing makasagasa ng ibang tao, lalong-lalo na yung mga taong importanteng tao na tumutulong sa ating mga reyna, 'di ba? So, kudos din kay Muse Philippines and of course, the certified queen maker, no? Si CJ Opiasa, ayan. So, nakakatuwa lang. But anyway, ayun na nga, no? Obviously, she did her very best dito sa kompetisyon na maiuwi yung honor to the country. Sobra-sobrang galing, 'di ba? Sobra-sobrang from her styling sa kanyang mga pasabog doon and from her stylist to her handlers, talagang kudos, ang galing. Talagang top notch, 'di ba? So winner na winner talaga. Sulit na sulit ang ating mga pagpupuyat, ang ating mga effort na talaga namang sinabayan natin, 'di ba? Sinabayan natin ang kembot ni Alexi Brooks kahit na parang almost 4 hours yung time zone ng Egypt sa Australia, sa Philippines, 'di ba? So kumbaga sa atin ngayon is 20 na, sa kanila parang 20 na sa atin, April 20 ng gabi. Sa kanila 20 ng siguro mga tanghali, parang gano'n. So hindi, tama. Sa atin 20 na ng gabi, sa kanila 19, 'no, parang gano'n. Late sila ng isang araw. So, or delayed sila ng isang araw. So, talagang sinabayan natin 'yan, 'di ba? So, ayun. So, you should be proud sa mga kababayan ko mga Pilipino dahil nag-effort din kayo sa mga sumuporta kay Alexi Brooks, 'di ba? So, anyway mga buweks, eto naman. Ay nako, nakakaloka naman ito, Siyempre, itong mga bahay naman nating mga Indu, 'di ba? Nagsalita na sila mga buweks sa kanilang mga social media accounts, 'di ba? So, siyempre ako naman, siyempre tik-tik ako doon, um, tumitingin-tingin ako, siyempre gusto kong makakita ng ano, ng mga magagandang reviews. Kasi 'di ba siyempre first runner up naman yung ano nila, 'di ba? Alam naman nila yung binuga nung reyna nila. In fairness naman kay ano, kay Indu, ayan yung kanyang, um, anong tawag dito, Q&A coach, ayan. So, kudos, 'di ba? Pilipina. Nakalimutan ko yung pangalan niya, pero in-add ko siya sa ano, finollow ko siya sa Instagram at finollow back niya ako. So, ayun, ang galing-galing, 'no? So, talagang kudos sa Q&A coach ni Indonesia, ayan, 'no? So, siyempre, proud na proud ang mga Indonesians sa kanilang reyna at siyempre very thankful sila na, alam mo 'yun, Pinay ang nagturo, 'di ba? Or ang coach sa Q&A ni Indonesia, 'di ba? Kaya natutuwa naman ako, naghahanap ako ng mga magagandang reviews doon sa kanilang mga Instagram post. In fairness naman, nagsalita sila at yung mga sinasabi nila ay talagang majority positive towards Alexi Brooks, 'di ba? So, tanggap na tanggap nila yung pagkapanalo ni Alexi Brooks. Tanggap nila ng buong puso, 'no? So, talagang tanggap na tanggap din nila na first runner-up yung kanilang reyna. First runner-up is first runner-up, 'di ba? Kung iisipin niyo, na-appreciate nila yung friendship ni Alexi Brooks, 'di ba? Ni Thailand at saka ni Indonesia. Nakakalungkot nga lang naiwan si Thailand, 'no? So, kasi gusto ko silang tatlo. So, talaga na-appreciate nila, sinasabi nila doon sa mga comments, 'no? Nagse pa sila ng mga, anong tawag dito, ng mga, hearts, ng mga flag ng Philippines and Indonesia, ganyan-ganyan, 'no? Na talagang very deserving daw talaga si Alexi Brooks and they are very, very happy sa pagkapanalo ni Alexi Brooks, in fairness naman daw. So, nakakatuwa lang, 'no? And of course, maganda yung naging relationship ng Indonesia, 'di ba? At saka ng Pilipinas, 'no? Nakakatuwa, ang galing ni Alexi Brooks. Maganda yung pinakita niya, 'no? Pinakita niya sa atin na dito sa pageant na ito na sinalihan niya, patutunayan niya na hindi tayo dapat nag-aaway-away. Dapat tayo ay may unity, 'di ba? Sa Asia, 'di ba? So pinatunayan niya, ang galing. So sabi nga ng mga Indonesians, "Goodbye, Venezuela na daw and welcome to the new era
Phil Nisha o Gimbantara. Dinikit na talaga nila yung ano, yung pangalan nila sa ano, sa Pilipinas, 'di ba? O nakakaloka sila pa talaga yung nauuna ha, 'di ba? Ay hindi, tayo pala Phil Nisha. So dati 'di ba, Philzuela. So ayun. Nakakatuwa lang na hindi sila tumatalak ngayon, talagang in-embrace nila yung katotohanan na very deserving ang ating Reyna. For that, saludo ko sa mga pinapakita ng mga Indo, 'no? Iba-iba talaga yung mga pageant fans, 'no? Pagdating sa Cosmo, iba yung fans diyan, siyempre, 'no? Pagdating naman sa Eco, iba din, mas kalmado, 'di ba? So, nakakatuwa lang, ang galing ng ano, ng mga Indo diyan. So, kudos sa kanila, 'no? But anyway, eto na nga, ano, eto lang nagulat lang ako. Meron lang isang post na parang kino-consider nila, 'no? Kino-consider nila na etong Miss Universe 2019 na si Zozibini, nakahawak silang dalawa 'no, sa ano, kay Madison at nag-first runner up nga itong si Madison na ganito rin kay Alexi Brooks 'no, at saka kay Indonesia na parang sinasabi nila na para itong Miss Universe 2019, 'di ba mga dilulu na parang lahat daw ng predictions, Indonesia talaga. Well, totoo naman 'yan. Totoo naman 'yan, 'no. So, from Indonesian pages, pageant, pages, kahit nga sa ating mga Pinoy, 'di ba, Indonesia talaga ang gusto nila, 'di ba, yung kanilang mga predictions. Ako lang ang natatanging nag-predict, 'di ba? Kay Alexi Brooks wala ng iba, 'di ba? So, sabi nila ganun daw yung nangyari kay ano, kay Indonesia, 'no? So, sabi nila sa Indonesia, si Madison, and then si Zozibini, si Alexi Brooks, parang gano'n. So, parang pinipredict ng buong mundo si Madison, pero nanalo si Zozibini. So, ngayon naman, pinipredict ng buong mundo sa Indonesia, o sila lang ang nagpe-predict, 'no? Pati yung mga ibang kababayan nating Pinoy, 'di ba? Pero si Alexi Brooks ang nanalo. Well, at least merong nag-predict kay Alexi Brooks at ako yon, 'di ba? Ako ang bumasag ng kanilang predictions, 'di ba? So anyway, nakakatuwa pa rin. Natutuwa ako dito sa mga Indonesian, sa mga bugahan nila ngayon sa social media. Talaga namang, well, congratulations dito sa mga winners no ng Miss Eco International 2025, and of course to Indonesia and Thailand din kahit papaano nakapag-penetrate din, no? At saka yung mga nandun, yung fourth runner, yung runner-ups nila, no? And of course, our queen, Alexime Caimoso Brooks from Iloilo, Leon, Iloilo, di ba? From the Philippines. Talaga namang congratulations. Hindi matatawaran lahat ng kanyang mga ginawa para sa ating bansa, 'di ba? Lahat ng kanyang paghihirap, 'di ba? Lahat ng kanyang mga natanggap na panglalait mula ulo hanggang paa ay talaga namang pinatunayan nito. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo na siya talaga ang tunay na reyna, 'di ba? So kudos sa lahat ng team ni Alexi Brooks, sa kanyang stylist, sa kanyang makeup artist, and of course kay Alexi Brooks sa kanyang ipinakitang magandang laban, pinakamagandang laban, 'di ba? Pangmalakasan na laban dito sa Egypt, 'di ba? Nakakatuwa lang. I am proud mama and proud Filipino, at I'm sure ganun din kayo, 'di ba? Anyway, mga buweks, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabwe? Dapat ano lang 'to, 15 minutes lang 'to. Humaba na, iba talagang bunganga namin ni Alexi Brooks, 'di ba? Tuloy-tuloy ang bunganga, 'di ba? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!